Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Alfonso, Cavite kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang farmhouse na may total lot area na 2,200 square meters. Ito po ay corner lot, titulado, buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Along Cemented Barangay Road, at ito pong porsyon ng bahay ay may fence and gate na po. May access na rin po dito ng tubig, kuryente at internet provider. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin at malamig po ang klima. Ito po yung nasa mataas na lugar. Ang estimated elevation above sea level ay 1,711.3 feet. Hindi lang po doon, ang kagandahan po dito sa location nitong property ay malapit po sa public market at Tagaytay Bypass Road. At mamaya po sa dulong parte nitong video, pag-usapan natin ang distance, location at travel time, pati presyo nito. Kaya kung hanap nyo po isang property na lilipatan na kaagad o ready for occupancy at hindi naman ganun kaselan, especially kung sakto naman ang budget, pwede na po ito. Ito pong structure nitong bahay ay maayos na maayos pa. Ito namang gate ay maayos din. Medyo faded lang ang pintura. Kaya ang gagawin lang po dito ay retouch ng pintura. Ito po yung harapan ng bahay. Meron pong security grill dito sa balkonahe. Then may wall-mounted lamp o outdoor lamp. At napakalaki pa po ng spasyo dito sa harapan na pwedeng pag-parkingan kung may mga bisita naman kayo. Pero may covered car park naman po dito sa dulo. Ito pong bahay ay meron pong 3 bedrooms, 2 toilet and bath. At ito po ay fully furnished. Mamaya po pagpasok natin ay check natin kung anong mga meron na furnishings sa loob nito. Ito naman po yung covered na garahe, naka-concrete flooring, then meron pong maliit na secondary gate dito. At ito naman po yung likod ng bahay na meron pong working place o service area at may dirty kitchen. Ito pong kabilang side nitong bakod ay kasama po yan. Nagkaroon lang ng enclosure dito sa may side ng bahay. Yan po yung concrete water tank with electric water pump. Then sa dulo po ay may ulbo ng baboy. Ang sabi ni owner, hindi raw nila nagamit yan mula nung pinagawa. Then meron pong setback sa paikot nito. 1 meter setback po ito. Ito pong kabilang side ay kasama po yan hanggang dun sa dulo sa may corner lot. Yung first part ng video. Patag na patag naman po ang terrain kaya usable po lahat. Wala pong masasayang. At kompleto din po ang mga fruit-bearing trees gaya ng pili, abukado, guyabano, santol, rambutan, lansones, kamyas, kalamansi, nyog, then may makapuno, langka, at marami pa pong iba. So dito pa lang po sa mga tanim na yan, hindi nyo na kailangan magtanim, i-maintain nyo na lang po. Meron na po kayong isang farmhouse na punong-puno ng fruit-bearing trees. At gaya ng nasabi ko, kung hindi naman ganun kaselan, pwede na po itong bahay na to. So, ito po yung balkonahe. Naka-tile flooring. Then, sa ceiling, maayos naman. At yan po yung main door
na meron pong aluminum screen door at solid wood. Ito po yung living area o salas na kung saan meron pong napakagandang sala set made of Nara. Then naka-tiled flooring na rin po ito at open concept lang po hanggang sa dining at kitchen. Meron din pong breakfast nook at display cabinet. Ito naman po yung dining area na may dining set at meron pong malaking glass window at sa dulo po ay yung formal kitchen na may tiled kitchen countertop, stainless sink with faucet, drawer at kitchen cabinet. Dito naman po ay may breakfast table, then yung dirty kitchen at may access door papunta sa likod ng bahay. May wall-mounted cabinet, tiled kitchen countertop, at storage ng kitchen utensil sa baba nito. Meron din pong kitchen window with security grill. Ito naman po yung common toilet and bath na kung saan maayos naman ng toilet fixtures, naka-tiled bathroom wall at may bathroom window. Ito po yung tinutukoy ko kanina na access door na papunta naman dito sa may garahe at sa service area. May countertop din po dito. Then may security grill sa palibot ito. Yan po natatanong natin ay yung working area o service area. Balik po ulit tayo dito sa loob. Ito po ulit yung formal kitchen, then yung dining area, yung breakfast nook, at yung living area o salas. Lahat pong kagamitan na nakikita nyo ay kasama po yan except sa personal stuff ni owner. Then ito po yung hallway na papunta naman sa mga kwarto. Check po muna natin itong first bedroom. Naka-solid wood door. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Maayos pa naman ang pintura ng ceiling at wall. Then merong wardrobe. At ito pong bed frame na made of Nara ay kasama po yan. So, labas po tayo. Then ito naman po yung second bedroom. Sa spasyo, sakto lang din. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. High ceiling naman po siya. Maayos naman ang pintura ng ceiling at wall. May glass window. From floor to ceiling po itong wardrobe. At lalabas po tayo para check natin yung ibang kwarto. So balik dito sa hallway. Ito naman po yung common toilet and bath. Maayos naman po ang toilet fixtures. Naka-tiled bathroom wall, may shower, at sa dulo po ay meron pong bathroom window. Dito naman po yung third bedroom o yung master's bedroom. Mas malaki po ito kaysa sa dun sa dalawang kwarto. May wardrobe, malaking glass window, then meron pong Nara na bed frame. Ito naman po yung access door papunta sa dirty kitchen. Actually, galing na tayo dito kanina. Ito po yung breakfast table. Then, meron pong common toilet and bath doon para nga naman hindi ka na iikot dito sa may living area o dining area papunta dun sa banyo. So, balik po ulit tayo dito sa hallway. Yan po yung living area, yung dining area, sa dulo yung formal kitchen. Mula po dito sa living area, lalabas po tayo dito sa may balkonahe. Yan po yung main door na solid wood. At ito po yung balkonahe. So mula po dito sa balkonahe naman, yan po yung driveway papunta sa garahe. At umikot na po tayo dyan kanina dun sa may ulbo ng baboy sa likod ng bahay. Napakaganda po nitong property. Gaya ng sabi ko, kung hindi naman ganun kaselan dito sa bahay, gawa ng maayos naman ng structure nito, pwede na po ito. Pero kung gusto nyo naman isang modern design na bahay o bahay bakasyunan, pwede naman po kayong magpagawa dito sa kabilang side. Gawa ng napakalawak pa po nitong bakanting lote.
meron po pa kayong 2,000 square meters na pwedeng paglagyan ng swimming pool o di kaya ay gawin yung staycation business. Actually, may mga uso ngayon na prefabricated na container na house. Ilan ding units magkakasya dyan. Then maglagay kayo ng swimming pool, yun, pwede na pong maging staycation business. Anyway, yan po opinion ko lang naman. Depende pa rin yan sa inyo. Pero para sa akin, itong sa ganitong estado ng bahay, sa mahal po ng construction cost, even yung materials and labor, at yung waiting time mo, mga 6 to 1 year sa pagpapagawa ng bahay, para ma-enjoy mo naman ang inyong retirement, pwede na po ito. Yan po, tunghayin nyo po itong harapan ng bahay bago tayo lumipat dito sa bakanting lote. So sa mga nag-skip po ng video, summarize ko lang po. Ito pong property ay nasa Alfonso, Cavite. May lot area na 2,200 square meters at ito'y titulado. Buhay po ang may-ari, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Yung bahay po ay may floor area na 78 square meters, may 3 bedrooms, 2 toilet and bath, malaki yung garahe, may water pump at may malaking cemented water tank. Fully furnished na rin po, may mga kagamitan at punong-puno rin po ito ng fruit-bearing trees gaya ng pili, avocado, guyabano, santol, rambutan, lansones, kamyas, kalamansi, nyog, makapuno, langka at marami pong iba. Ito po ay corner lot at along cemented barangay road. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. Mula po sa Luksuhin Public Market, ang distance is 2.5 kilometers at ang travel time is 6 minutes. Mula naman po sa Tagaytay Bypass Road, ang distance is 4.2 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Ang Tagaytay Bypass po ay isang project ng ating gobyerno na hindi na po kayo dadaan ng Mendez Crossing at Tagaytay-Nasugbu Highway. Kaya mas mapapabilis na po ang biyahe mula Manila papunta dito. So mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 5.5 kilometers at ang travel time is 13 minutes. Kung manggagaling naman po sa mga beach resort sa Nasugbu, ang distance is 38 kilometers at ang travel time is 51 minutes. Kung manggagaling naman po sa Tagaytay Rotonda, ang distance is 14 kilometers at ang travel time is 14 minutes. Sa Tagaytay Rotonda po ay kumpleto na gaya ng malls, hotels, restaurants, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa aking video na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 72 kilometers at ang travel time is 1 hour and 45 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 13 million pesos net. Ngayon po ay nag-markdown price na po si owner sa 11.8 million pesos net. Ibig pong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron pa akong WhatsApp, Viber at Telegram. Same number lang po, 0917-316-3399. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9 TV channel, Nov9 TV Listings, Nov9 TV On The Spot, Nov9 TV Updates, at Nov9 TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta
Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.